transition mula po sa Old Covenant papunta po sa New Covenant. Okay? Again, ulitin ko po, ang 12 po, hindi lamang po ang 12 difun, buong 12 po ay nagta-transition from the Old Covenant to the New Covenant. Kaya po, ito po ay konkretong pundasyon natin na bilang mga anak ng Diyos. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay Levitical priesthood versus Melchizedekian priesthood. Okay? Nakikinig po ba kayo? Ulitin ko po, tayo po ay nagta-transition from Old Covenant to the New Covenant. Kasi po, matagal na panahon na tayo po ay nakakulong sa Old Covenant at gusto ng Panginoon na tayo naman po ay makalaya na from Old to the New Agreement. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, Levitical priesthood versus Melchizedek priesthood o the contrast of Levitical priesthood versus Melchizedek priesthood. Contrast. Pag sinabing contrast, pagkakaiba. Okay? So, pag sinabing pagkakaiba ng Levitical at ng Melchizedek, ang ibig sabihin naman nito, pagkakaiba ng Old Covenant at New Covenant. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Lord, muli po kaming lumalapit, nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin. Kaya po kami ngayon ay narito upang magpuri at magpasalamat sa kabutihan na ipinapadama mo sa amin araw-araw. Salamat po sa patuloy na pabor na mararanasan ng bawat isa sa araw na ito at sa tulong ng banal na Espiritu. Matuto po kami sa iyong mga salita upang may apply po namin ito sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Salamat po na apart from you, we can do nothing. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. Again, ulitin ko po, nagta-transition po ang 12 difun from Old Covenant to the New Covenant. Sino gusto mag-transition? Taas ang kamay. Okay. Bakit gusto niyo mag-transition? Anong problema sa Old Covenant? Law? Ano naman ang meron sa New Covenant? Grace. Ang hilig niyo sa pabor. Okay? Mahilig kayo sa pabor. Mahilig kayo sa grace. Ayaw niyo ng law. Alam ba ninyo na ang law ay nagbibigay ng kaayusan din sa buhay ng tao? Kaya lang kagandahan, ang biyaya ay pabor na nanggagaling sa Diyos. Okay. So now, bakit ayaw? Anong nangyari? Ayaw mag-next. Hindi. Dito na lang. Ganyan na lang tayo. Ayan. Alright. Ayaw niyang mag-animate. Kaya ganyan na lang. Okay. You can only read Melchizedek in 3 books in the Bible. 11 times. 11 beses lamang nating mababasa ang tungkol kay Melchizedek sa buong Biblia. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 14, verse 18, Psalm 110 verse 4 at sa Book of Hebreo. Mapapansin natin mas marami sa bagong tipan kaysa sa lumang tipan. Tama po ba? Nakikita po niyo? Pagdating sa pag-aaral kay Melchizedek, 2 beses lang natin mababasa sa lumang tipan. Okay? Sa Genesis chapter 14 verse 18,
and Psalm 110 verse 4. Pero pagdating sa bagong tipan, Hebrew chapter 5 verse 6, verse 10, Hebrew chapter 6 verse 20, Hebrew chapter 7 verse 1, verse 10, verse 15, verse 17, and verse 21. But more than that, He is also Christ Himself manifested in the Old Testament. Ang tawag po dito ay Christophany. Okay? Ibig sabihin ng Christophany, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang kahulugan po nito ay Melchizedek means tinatawag itong Christophany. Okay? Kaya kapag merong tinatawag na theology, meron ding tinatawag na Christophany. Okay? Ito ay pag-aaral tungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, Melchizedek is the pre-incarnate appearance of Christ in the Old Testament. Pag sinabing pre-incarnate, tanong kasi ni Jerilyn kanina, totoo ba ang pre-incarnation? Dito, sa lumang tipan, si Jesus Christ mismo ay nag-incarnate na in the Old Testament in the person of Melchizedek. Kaya ang tawag doon, pre-incarnate of Christ sa katauhan ni Melchizedek in the Old Testament. Ngayon, tignan ninyo, alam natin na si Jesus mismo mula sa simula ay nandyan na. Tama po ba? Ang sabi po sa John chapter 1, verse 1 and 14, in the beginning, the Word already existed. Anong ibig sabihin ng already existed? Meron na, nag-i-exist na siya mula sa simula. Okay? The Word was with God, and the Word was God. Ano daw yung Word? God mismo. Alright. So the Word became human and made His home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only Son. Sino yung only Son? Yung Word. Sino yung Word? Si Jesus. Okay, tanong ko sa inyo, may hawak ba niyo yung Word? Nasaan yung Word na hawak ninyo? Taas nyo nga. Uy, nasa Bible, nasa cellphone. High-tech na yung Word. Okay? Yung Word mismo, si Jesus. Kaya alam niyo sa totoo lang, sabi ng marami, makikita daw na mahalaga si Jesus sa buhay ng isang tao kung lagi niyang binabasa yung salita ng Diyos. Tama, mali? Ulitin ko yung sinabi ko. Masasabi na si Kristo ay mahalaga sa isang tao kung yung salita ng Diyos lagi niyang binabasa. Dahil sino yung salita? Si Kristo. Kaya kung minsan sa isang linggo lang natin binabasa ang salita ng Diyos, minsan lang natin sinasabing mahalaga si Kristo sa buhay natin. Ano ngayon ang katotohanan? Minsan nga labang ba natin binabasa ang salita ng Diyos? O uulitin ko sa inyo, sino sa inyo ang nagdi-devotion every day? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyo ang nagbabasa ng Biblia every day kahit nasa cellphone yan? Taas ang kamay. Uy, sabi ko taas ang kamay, ha? Okay, kita ninyo. So remember, the Word of God is Jesus. Tama po ba? Siya mismo yung salita ng Diyos. Kaya tignan nyo,
Mga Christian po tayo, pero tignan ninyo, kung binabasa natin ang salita ng Diyos, every Sunday lang, once a week lang, tapos sasabihin natin sa awit na, mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Imagine, sinasabi mo, mahal na mahal mo ang Panginoon, pero minsan mo lang binabasa yung salita. Minsan mo lang binubuklat ang salita ng Diyos sa loob ng isang linggo. So, kaya, tignan ninyo, ang pagpapahalaga ng isang tao sa ating Panginoon ay makikita kung paano niya pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay higit pa sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sabi ko kanina doon sa kabataan sa labas, ang mga bagay dito sa mundo nawawala at napapaltan, pero ang buhay ng tao hindi pwedeng paltan. Tama po ba? Kaya ibig sabihin, ano ba ang mas mahalaga sa atin, yung mga bagay dito sa mundo o ang tao na maibalik kay Lord? Ang sabi nga ni Pastora, ang tiyaga mo naman, maghapon kang magdadrive ka, papunta ng Dinadyawan, ilang oras yung pagdadrive mo? Almost 3 hours, papunta, pabalik, 3 oras ulit, 6 hours, tapos magtuturo ka lang ng Word of God sa mga tao, 3 oras maximum. Sa 3 grupo. Hindi ka ba napapagod? Sabi niya sa akin, dahil siya, sumasakay lang napapagod eh. Ako pa yung nagdadrive. Ako pa yung nagtuturo. Ako pa ngayong dada ng dada. Ngawa ng ngawa. Siya, nakaupo lang pagdatingin sa bahay, pagod siya. Di lalo na ako. Pero alam niyo, bakit? Sabi niya, pero excited ka pa rin na pupunta ng Dinadyawan. Kasi nakita ko na ang bagay dito sa mundo nawawala, pero ang kaluluwa napakahalaga sa Diyos. Amen? Kaya kapag uwi namin at na-accomplish na yung dapat accomplish, meron akong kasiyahan sa puso. Meron akong peace of mind. So, ganun dapat. Ano po dapat tayo sa salita ng Diyos? Kasi, sabi ko nga po, ang ebidensya na mas pinapahalagahan natin si Kristo sa buhay natin ay kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Okay? Mahalaga ba sa inyo ang salita ng Diyos? Mahalaga ba? Kaya tignan nyo, in the Old Testament time, mayroong tinatawag na physical appearance ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan. Sa mga Hudyo, bumaba siya mismo, nakasama siya mismo ng mga tao. Pero sa ating panahon, makakasama lang natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi ba ng iba, masyadong spiritual, ang sabi nila kapag hindi ka nag-pray, hindi ka nagpuri sa Panginoon, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Pero sa totoo lang, kung lagi mong binabasa, pinag-aaralan ang salita ng Diyos, lagi mong kasama ang presensya ng Diyos. Amen? Oo nga, nagpipray ka nga. Nagpupuri ka nga kay Lord, pero wala kang panahong magbasa ng salita ng Diyos. Kaya ang umiiral lang doon ay yung ating emosyon. Napakahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Diyos kasi dito ay kumukuha po tayo ng kaalaman. Amen?
Kapag nagkaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos, doon mo mararanasan na nakakasama mo ang Diyos. Kaya yung nagpe-pray at nagpupuri na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, mostly they are motivated by emotion. Nakukuha po natin? Kaya yung iba, kapag pumunta sila sa isang simbahan at hindi maganda yung praise and worship, pakiramdam nila wala sila sa presensya ng Diyos. Di ba? Maraming tao na ang pinupuntahan lang sa simbahan ay yung ganda ng praise and worship. Maraming tao na pumupunta ng simbahan dahil sa ganda ng naririnig, motivation. Pero kapag correction na ayaw nang pumunta sa simbahan. Tama po ba? Pero tandaan po natin, dapat bago tayo ma-motivate, kailangan munang makorek tayo. Nagigets po ba natin? Motivation without correction is very dangerous. Why? Because ito ay nagkikreate ng pride. Kaya kailangan correction muna before motivation. Then, ang resulta nito ay holiness. Tama po ba? Ang resulta nito ay humility. Pero, motivation without correction, ang resulta nito ay pride. Kasi alam niyo kung bakit? Ang tao kasi ayaw niyang nakokorek siya sa kanyang mga ginagawa. Pero gustong-gusto niyang mino-motivate siya kahit mali. Tama po ba? Kaya napakahalaga po na imagine ang salita ng Diyos, ito yung nag-aayos, nagmo-motivate sa atin, ito yung nagko-correct sa atin. Ito yung nagpapalakas sa atin. Yan yung salita ng Diyos. Now, balik pa rin po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol kay Melchizedek. Ayaw talaga. Hindi ko alam. Okay. Ay, batawa. Then Melchizedek, king of Salem, sa Genesis chapter 14, verse 18, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Melchi means king, plus Sedek means righteousness. King of Salem, Salem means feast. Kaya Melchizedek, king of righteousness and peace. Siya yung hari ng katwiran at ng kapayapaan. Kaya sa John chapter 18, verse 36 to 37, tignan ninyo, nung si Jesus ay iharap kay Pilato, ang sabi po niya dito, Jesus looked at Pilate and said, "The royal power of my kingdom realm does not come from this world." Hindi daw nanggaling dito sa mundo yung kaharian, yung power ng ating Panginoon. Sabi niya, if it did, then my followers would be fighting to the end to defend me from the Jewish leader. My kingdom realm authority is not from this realm, or is not from this earth. Then Pilate responded, "Oh, so then you are a king." Sabi ni Jesus, kinontra ba ni Jesus? Nag-disagree ba si Jesus? No. Ang sabi ni Jesus, you are right. Jesus said, I was born a king. Okay? And I have come into this world to prove what truth really is. And everyone who loves the truth will receive my word. Ang ganda ng last part na yun, ha? Ang sabi dito, nung sinasabi ni King Pilate sa kanya, ibig sabihin, hari ka. Ang sabi ni Jesus, tama ka. Dahil mula nung ako ay ipinanganak, ako ay isang hari. Kaya si Jesus is not only a Savior, but also a King. Kaya tignan ninyo,
bago po natin maging Savior si Jesus, kailangan muna siyang maging hari ng buhay mo. Kailangan muna siyang maging Lord ng buhay mo bago mo siya maging Savior. Pero karamihan, ang gusto lang ng tao, Savior lang siya. Pero pagdating sa pagiging King and Lord ni Kristo sa kanyang buhay, medyo malaking usapin. Diba? Kasi pag Lord, ang pag-uusapan, owner siya. Siya yung nagmamay-ari ng buhay mo. Kaya maraming tao ang gusto lang, Savior lang si Jesus. Pero yung gagawin niyang Lord si Jesus ng buhay niya, meron ng problema. Mahirap na. Bakit? Kasi kapag siya na yung Lord ng buhay mo, hari na ng buhay mo, ibig sabihin, hindi ikaw ang masusunod, kundi si Jesus ang masusunod sa buhay mo. Kaya pansinin niyo, kung hindi muna siya magiging Lord ng buhay mo, o hindi siya yung magiging King ng buhay mo, paano kanya ililigtas? Paano kanya ililigtas? Kahit sabihin mong siya yung Savior, kung hindi siya yung magiging Lord ng buhay mo, hindi ka kayang iligtas ni Jesus. Kasi yung sinasabing Lord ng buhay mo, require total surrender. Kailangang isino-surrender mo buong-buo yung buhay mo. Nakuha po natin? Hello? Kita nyo dito, ipinapakita dito na si Jesus ay hari. Means Melke. Alright? Nakuha po natin. Ngayon, sabi niya, ang tanging dahilan kung bakit pumunta dito si Jesus, sabi niya, ay para i-prove kung ano yung totoo, kung ano yung tama. At ang bawat nagmamahal sa Kanya, o nagmamahal sa katotohanan, ay tumatanggap ng Kanyang salita. Okay, ang nagmamahal sa katotohanan, ay tumatanggap ng Kanyang salita. Remember, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Nakukuha po natin. So kung nagmamahal tayo sa katotohanan, tatanggapin natin yung salita. Sino yung salita? Si Jesus mismo. Kaya kung mahal natin ang katotohanan, pahalagahan natin yung salita ng Diyos. Kaya nagtatanong po ako sa inyo, paano natin? Mahalaga pa talaga yung salita ng Diyos sa atin? Gayong minsan lang natin ito binabasa sa loob ng isang linggo. Mas marami tayong panahon sa Facebook. Mas marami tayong panahon sa TikTok. At mas marami tayong panahon sa posting. Post tayo ng post ng mukha natin sa Facebook. Tama ba? Pero minsan lang tayong magbasa ng salita ng Diyos sa loob ng linggo. At kadalasan, pag-araw ng linggo, nandito nga tayo sa loob ng church, pero parang wala tayong naririnig. Nakikita po ninyo. Again, uulitin ko, Christ is not only our Savior, but also Lord and King ng buhay po natin. Bago mo siya maging Savior, dapat maging Lord muna siya ng buhay mo. Tanong ko po sa inyo, nasusunod ba si Lord sa buhay natin? O huwag niyo na sagutin. Kayo lang nakakaalam niyan. Hello? Kaya nagugulat ako sa inyo eh. Na-establish natin ang midweek service, pero yung mga taga-12 Difun, halos wala. At yung from other church ang meron. Sabi ko, baliktad na yata ang mundo. Buti pa yung from other church, pinapahalagaan nila yung salita ng Diyos. Nagigets ninyo?
Sabi ni Shannon, hindi naman, pastor, nandito naman kami. Amin po ba? Imagine that. Pansinin niyo ito mabuti. Tayo mismo ang makakapag-evaluate ng sarili natin kung paano natin pinapahalagahan si Lord sa buhay natin. Kung mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, very excited ka nagikinig, hindi boring ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya minsan naasar ako doon sa, Pastor, pwede bang 30 minutes lang? Kasi marami kaming gagawin, may mga lakad kami. Alam niyo, pag ganon, hindi po siya uhaw sa salita ng Diyos. Mahilig siya sa fast food. Ayaw niya ng mang-inasan. Ayaw niyang maghintay ng matagal. Gusto niya madalian. Drive-thru pa yung iba. Gusto nila ng drive-thru. Ayaw nila pang maghintay. Alam niyo yung uhaw sa salita ng Diyos, hindi yan nauumay sa Ilocano. Ano yung nauumay? Hindi yan nagsasawa. Siya ay excited na nakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo sa Dinadyawan, ang isang problema ko sa Dinadyawan, doon sa isang Bible study natin doon, mag-i-start ako ng alas 12, matatapos kami alas 3. Samantalang 1 oras lang. Hindi ako tinitigilan. Tanong ng tanong. Kaya yung oras ko doon sa pangalawang Bible study, nadadamay, naaapektuhan. Kaya 3 o'clock to halos 5 o'clock na doon sa pangalawa, 3 yun. Kaya yung pangatlo, kawawa naman. Counting exhortation na lang, halos 15 minutes, prayer na kami. Sabi ko, sana ganun ang mga taga-Dipon. Kaya alam nyo, dumaan ang bagyo, nasentro sila nung itong bagyong ito. Ano yung bagyong si Uwan? Sentrong-sentro sila ng mata ng bagyo. Pero yung bagyo, yung hangin mataas. Sino ang tinamaan? Tayo dito sa Dipon. Wala kang makikitang naputol na puno ng kahoy doon sa kanila. Ang na-storm surge lang ay yung mga mismong malapit mismo na resort doon sa tabing dagat. Yun lang ang nasira. Pero yung mga kahoy, walang naputol eh. Pagdating dito sa Quirino, putol. Kaya sabi ko, baka naman ginigising ni Lord ang mga taga-Quirino. Amen. Pagdating sa ayuda, sa isang, ba't ako napunta doon? Pagdating sa 1,000, ang tao, maaga pa lang, nandun na, naghihintay na, aabuti ng maghapon sa 1,000. Ganon tayo ka-excited sa 1,000. Pagdating sa Word of God, Pastor, 30 minutes nakakaboring. Kita nyo ang tao ngayon, wala ng passion sa salita ng Diyos. Ang passion niya sa pera na. Nagugulat ako. Yung kapitbahay namin, magang-maaga nagpa-xerox ng kanyang ID. Tapos, sabi ni Pastor ako, sige mga alas 8, daanan mo ako. Sabi niya, bakit alas 8? Mas maganda maaga para mauna tayo. Sila nauna, sila pang nahuli. Nakikita ninyo? Tiis na tiis. Si Pastora, boring na boring. Yan ang maganda. Boring na boring siya sa 1,000. Imagine, punta sila ng maaga. Mag-aalauna, saka palang nakauwi. So, gutom. Nagutom sa 1,000. Pero pansinin ninyo, bakit sa 1,000 sa ayuda? Passionate na passionate tayo. Pero bakit pagdating sa salita ng Diyos, tamad na tamad tayo? Wala tayong gana. Sarap pa ng tulog mo. Oy, gising na. Maaga pa. Makikita ninyo. Doon pa lang makikita na kung gaano kahalaga
si Kristo sa buhay natin. Anong totoo? Correction yun, correction. Huwag kayong magagalit sa akin. Kasi ino-observe ko ngayon yung ating spiritual na buhay eh. Sabi ko, grabe naman itong mga taong ito, agang-aga, nakapila na sila dun sa gym. Pero pagdating sa salita ng Diyos, wala akong time, busy ako. Tapos sasabihin niya, I love you, Lord, now and forever. Aywan ko sa inyo. Nagigits natin? Hello, sabi niya, and everyone who loves the truth will receive my word. Kaya, yung pagtanggap natin kay Kristo, ang magsasabi, ang magdidefine niyan ay mismong salita ng Diyos. Pinapahalaga mo ba yung salita ng Diyos? Ipinamumuhay mo ba yung salita ng Diyos? Inia-apply mo ba yung salita ng Diyos? Yun ang malaking tanong sa bawat isa sa atin. Gets po ba natin? Sabi mo nga sa katabi mo, o ano, kinokorek ka ba? Sabi mo sa katabi mo, kinokorek ka ba? Alright, tuloy natin. Ayaw talaga, sorry. Ang daming ano nito. Alright. Sabi po dito, on his robe, Revelation 19 verse 16, on his robe and on his upper leg was written this name. Anong nakasulat doon? King of Kings and Lord of Lords. Then 1 Corinthians 1:30, it is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness and holiness and redemption. So makita nyo yung salitang Melchizedek. Melchi means king, Sedek means righteousness. Nakuha po natin. Ngayon, sino daw si Jesus? King of Kings and Lord of Lords. Pagdating sa 1 Corinthians, tayo po ay naging katwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Hindi lang righteousness, sabi niya holiness and redemption. Ngayon, sabi niya, Ephesians 2, verse 14, for Christ himself has brought us peace to us. He united Jews and Gentile into one people when his own body on the cross. He broke down the wall of hostility that separated us. Ano yung ibig sabihin ng Salem? Peace. So, nakita po ninyo dito, sabi po dito, dahil kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan. Tama po ba? So, Melchizedek, King of Salem. Christ is our King, our righteousness, and peace. Kaya nakakagulat, kung nasa iyo si Kristo, dapat meron sa iyo yung tinatawag na righteousness. Kapag nasa sa iyo si Kristo, dapat siya yung hari ng buhay mo. Kapag nasa sa iyo si Kristo, dapat meron kang kapayapaan. Hindi ka dapat na i-stress, hindi ka dapat na di-depress, hindi ka dapat nag-worry. Kung si Kristo ay nasa sa iyo. Alam niyo kung bakit tayo nagwo-worry? Dahil hindi siya talaga King and Lord ng buhay po natin. May tao ba akong kausap? Bakit tayo nagwo-worry? Dahil ang katotohanan, baka hindi siya King, hindi siya Lord ng buhay natin. Kaya, pumapasok yung worry. Wala tayong kapayapaan. Baka hindi siya ang nagmamay-ari sa atin, kundi tayo ang nagmamay-ari sa buhay natin. Baka hindi siya ang nasusunod sa buhay natin,
kundi tayo ang nasusunod sa buhay natin. May tao ba akong kausap? Hello? Maliwanag po ba, mga kapatid? Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord ba ang nagmamay-ari sa iyo? Parang wala akong kausap dito. Si Lord ba ang nagmamay-ari sa iyo? Kung siya ang nagmamay-ari sa iyo, kung ano yung gusto niya, dapat yun yung ginagawa mo. Kung ano yung nais niya, dapat yun din yung nais mo. Yung ayaw ni Lord, dapat yun ayaw mo rin. Yung gusto ni Lord, dapat gusto mo rin. Yun ang ibig sabihin ng Lord. Yun ang ibig sabihin ng King of your life. Are you listening? May natututunan tayo? Hello? Kaya mahalaga po na mapag-aralan natin ito. Kasi tignan nyo, nasa introduction pa lang tayo ng Levitical at Melchizedek priesthood. Yung contrast nila. Okay, tuloy pa natin. Allah, bakit kaya ganitong nangyari? Okay. Sabi dito, proof that Melchizedek is a type or picture of Christ. Sabi po niya, Hebrews 7:3. Sabay-sabay nga nating basahin. Please. 1, 2, 3. Okay. Si Melchizedek, wala siyang tatay, wala siyang nanay, pero wala din siyang record. Tama ba? Pero, sabi niya, he was never born, hindi siya ipinanganak, hindi rin siya namatay. Katulad daw siya ng anak ng Diyos na si Kristo, na siya ay King and Priest forever. Ngayon, sabi niya sa Hebrews 7:16 to 17, sabi niya, Jesus became a priest, not by meeting the physical requirements of belonging to the tribe of Levi, but by the power of a life that cannot be destroyed. And the psalmist pointed this out when he prophesied, "You are a priest forever in the order of Melchizedek." Sino daw si Kristo? Priest forever in the order of Melchizedek. Kaya tignan ninyo, ang high priest ng New Covenant ay si Jesus Christ mismo. Siya yung tinatawag na Melchizedek priesthood. Nakukuha po natin. Mga kapatid. Ngayon, bakit nang ganun ako paulit-ulit? Okay, sabi dito, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. And God designated Him to be a high priest in the order of Melchizedek. Sino ngayon yung high priest ng New Covenant? Sino yung high priest ng New Covenant? Si Jesus Christ. He is our Melchizedek. Kaya dito, Melchizedek is the pre-incarnate appearance of Christ in the Old Testament. Kaya, pansinin nyo, hindi natin mababasa si Jesus sa Old Testament. Pero, siya ay typology o type of Christ in the Old Testament. Nakukuha po natin. Hello?
Kaya binanggit po dito na si Jesus ay naging high priest natin in the order of Melchizedek, hindi sa Levite, hindi sa Levitical priesthood. Okay? Makukuha natin ito mamaya-maya. Ngayon, sabi dito, sino ba ang sumulat ng Book of Genesis? Si Moises. Anong sabi ni Moises sa John chapter 5, verse 46 to 47? Anong sabi ni John patungkol kay Moises, ha? If you really believe Moses, you would believe me, because Moses wrote about me. But if you don't believe what Moses wrote, how can you believe what I say? Ang nagsasalita dito si Jesus. Okay? Sabi ni Jesus, kung talagang naniniwala kayo kay Moises, dapat naniniwala kayo sa akin. Dahil si Moises ay sumulat patungkol sa akin. Dahil hindi kayo naniniwala kung ano yung sinulat ni Moises, paano kayo maniniwala sa sinasabi ko? Sabi ni Jesus mismo. Then, sa Luke 24, verse 44, then he said to them, don't you remember the word that I spoke to you when I was still with you? I told you that I would fulfill everything written about me, including all the prophecies from the law of Moses through the Psalms and the writings of the prophet. Kaya, pansinin nyo, mismong si Moises, mismong yung mga propeta, mismong si David, ay sumulat patungkol kay Jesus Christ. Nakukuha po natin. Kaya ang Old Testament is a shadow of the New Testament. New Testament is the reality of the shadow. Anino lang ang lumang tipan, pero ang reality ay bagong tipan. Si Kristo mismo. Kaya pansinin nyo, Old Covenant is the shadow, but New Covenant is the reality. Sino sa inyong gusto dun sa shadow? Taas ang kamay. Anino lang. Sino sa inyo ang gusto doon sa reality? O kailangan ng New Covenant. Okay. Sino ang high priest ng New Covenant? Si Jesus. Sino ang high priest ng Old Covenant? Melchizedek kayo. Sino yung high priest ng Old Covenant? Aaron. Mosaic, Levitical, mga Levites. Sila yung mga priest ng Old Covenant. Ang high priest ng New Covenant, iisa lang. Si Jesus lang. Okay? Nagigets natin. Tuloy po natin. Your father Abraham, ito na, sabi ni Jesus ngayon sa mga Hudyo, ang tatay niyong si Abraham ay natuwa. Sabi niya dito, natuwa ba si Abraham? Saan siya natuwa? Saan natuwa si Abraham? At the thought of seeing my day. He saw it and I was glad. And it was glad. So, natuwa si Abraham nung nakita niya sino? Si Jesus. Ay samantalang sino si Abraham? Old Testament character. Wala si Abraham pagdating sa New Testament. Pero sabi niya, si Abraham natuwa nung nakita niya si Jesus. Tanong, nag-pre-incarnate ba si Jesus in the Old Testament? That is Melchizedek. So sabi niya dito, you are not yet 50 years old, sabi ng mga Hudyo kay Jesus. They said to him, and you have seen Abraham. Nakita mo na si Abraham. Sabi ngayon ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Sabi ni Jesus, bago si Abraham, sabi niya, nariyan na ako. Before Abraham was born, I am.
ako na yun. Oh, bago, tignan nyo, oh. Wala ka pang 50 years old. Paano mo nasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipinanganak si Abraham, nariyan na ako. Why? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula pa lang, nandun na si Jesus Christ. Pero hindi binanggit na Jesus Christ in the order of Melchizedek. Kaya Melchizedek is no other than Jesus Christ in the Old Testament. May nakukuha tayo. May natututunan natin. Hello. Ngayon, bakit binanggit si Melchizedek in the Old Testament? Dahil siya yung shadow, pero ang reality mismo sa New Testament, si Melchizedek, siya mismo si Jesus Christ. Are you listening? Nakukuha po natin. Ngayon, two order of priesthood. Melchizedek priesthood, that is Jesus Christ. Anong covenant ang binabanggit dito? Covenant of grace. Psalms 110 verse 4, the Lord has taken an oath and will not break his vow. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Sino sinasabihan dito? Si Jesus Christ. Hebrews chapter 5 verse 8 to 10, even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered in this way. God qualified Him as perfect high priest, and He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. And God designated Him to be a high priest in the order of Melchizedek. Si Jesus mismo ang siyang naging punong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tanong ko sa inyo, sino ngayon ang high priest natin? Si Jesus. So sa Levitical priesthood, tribe of Levi. Ang covenant naman dito ay covenant of law. Sabi niya sa Hebrews 7:11, alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkabari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamagitan ng ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. So, ang tanong ko sa inyo, under Levitical priesthood, sufficient ba? No. Hindi tayo kayang gawing matuwid sa mata ng Diyos forever pagdating sa Levitical priesthood. Kaya kailangang palitan ng ibang pari, ipinalit si Jesus Christ in the order of Melchizedek bilang high priest natin forever. Okay? Nakukuha po natin. May natututunan po tayo. Kasi dito po nakasalalay yung pag-aaral natin tungkol sa tithing. Kasi under the new covenant, sabi ng iba, hindi na tayo dapat magbigay ng tithes. Sabi ng iba. Pero doon po kayo nagkakamali. Dahil dito mapag-aaralan natin na kailangan pa rin pala nating magbigay ng tithes under the new covenant, under Melchizedekian priesthood. Kaya lang meron silang pagkakaiba. Amin po ba? Alright? So, tuloy natin. Okay. And if the priesthood is changed, okay? Sa Tagalog na lang. Mas maganda kasi sa English eh. Nilagay ko lang yung Tagalog. And if the priesthood is changed, the law must also be changed to permit it.
For the priest we are talking about belongs to a different tribe whose members have never served as the altar as priests. What I mean is our Lord came from the tribe of Judah and Moses never mentioned priests coming from that tribe. Kailanman ay hindi binanggit ni Moises na ang pagkapari ay manggagaling sa tribo ni Judah, kundi sa tribe lang ni Levi. Nakuha po natin? Hello? Kaya sabi niya dito, kung tatagalugin natin, ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa pari ay kabilang sa ibang lahi. Dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Judah at hindi galing kay Levi. At wala pang naglilingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Judah sapagkat nang sabi ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Judah. Kaya in the Old Testament time, Levitical priesthood, ang pwede lang magpapalit na pari kapag namatay yung priest ay galing din sa lahi ni Levi. Nakukuha po natin. Pero si Jesus Christ ay naging high priest ayon sa pagkapari ni Melchizedek at siya ay nanggaling sa tribe of Judah. Magkaiba. Tama po ba? Hello? Nakuha po natin. Ngayon, tuloy-tuloy natin. Contrast ng dalawa. Pagkakaiba. Levitical priesthood at saka Melchizedekian priesthood. Hebrews 7:23, maraming pari noon dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. So, under Levitical priesthood, namamatay yung high priest. Nakuha po natin? Hello? Ngayon, pagdating kay Melchizedekian priesthood, Hebrews 7:24, verse 27, hanggang 27. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maliligtas niya ng lubos ang sinumang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So, ang contrast nila, Levitical priesthood, namamatay yung priest, tama? Pagdating kay Melchizedek, hindi namamatay. Si Jesus Christ ba namatay? Si Jesus lang yung namatay. Yung dirt body, yung katawan lang. Pero si Christ ay hindi namamatay. Okay? So, eto, tuloy natin ha. Kaya si Jesus ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng higit pa sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang punong pari na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos ay para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. Tignan niyo yung pagkakaiba. Under the Levitical priesthood, anong ginagawa ng mga priest? Anong ginagawa ng mga priest? Naghahandog sila araw-araw para sa kasalanan nila at pagkatapos para sa mga tao. Pero si Kristo minsan lang. Tama po ba? Minsan lang. Ang pagkakaiba ni Jesus sa kanila, si Jesus banal, walang kasalanan, walang kapintasan, hiwalay sa kasalanan, pero yung mga high priest Levitical, nagkakasala. Nakukuha po natin. Okay, mamili kayo. Sinong gusto nyong high priest? Gusto ba natin si Jesus? Alright. Whew. Kaya ko ba tapusin ito? Alas 10 na eh. Hindi ko yata matatapos. Okay. Tuloy-tuloy natin.
Hebrews 6:17 to 20 and Hebrews 7 verse 15 to 17, sabi niya, God wanted to prove that His promise was true to those who would get what He promised. And He wanted them to understand clearly that His purposes never change. So He made an oath. These two things cannot change, cannot lie when He makes a promise, and He cannot lie when He makes an oath. These things encourage us who came to God for safety. This gives us strength to hold on the hope we have been given. We have this hope and anchor for the soul, sure and strong. It enters behind the curtain in the most holy place in heaven, where Jesus has gone ahead of us, and for us, He has become the high priest forever, a priest like Melchizedek. Pansinin ninyo, sino ang pumasok doon sa most holy place in heaven? Si Jesus. At ang sabi niya dito, nauna siya sa atin na pumasok, ibig bang sabihin hindi tayo makakapasok? Ano sabi niya dito? Jesus has gone ahead of us. And for us, He become the high priest forever and a priest like Melchizedek. Kasama tayong makakapasok doon sa most holy place. Nakukuha po natin. Ngayon, pagdating sa Levitical, the old requirements about the priesthood, what was set aside because it was weak and useless. Anong ibig sabihin ng weak? Mahina. Anong ibig sabihin ng useless? Walang silbi, walang kabuluhan. For the law never made anything perfect. Hindi tayo kayang gawing matuwid ng batas. Okay, but now we have confidence in a better hope through which we draw near to God through Christ Jesus. Very clear. Nakukuha po natin. Kaya tignan ninyo, ang laki ng pagkakaiba ng high priest ng New Covenant at ng high priest ng Old Covenant. May kulang, imperfect ang yung mga high priest ng Old Covenant, pero pagdating sa New Covenant, perfect na perfect ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi kailangang paulit-ulit na ihandog si Kristo. Ihandog ni Kristo ang kanyang buhay. Minsan lang niya ito ginawa para sa ating kaligtasan. In the Old Testament time, pag nagkasala ang tao, para mapatawad siya, kailangan niyang laging maghandog ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero kay Jesus Christ, minsan lang. Sabi mo, minsan lang. So, pinatawad ka na, forever yun. In the Old Testament, pag pinatawad ka at nagkasala ka uli, kailangan muling humingi ka ng tawad. Dapat kailangan mo uling maghandog. Nakukuha po niyo. Hello? And then, sabi po niya dito, itutuloy natin yan sa susunod. Ngunit, dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati. Bagong sistema na mas better than the old. Tama po ba? And then sabi niya, pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Kailan tayo tinubos sa kasalanan natin? Anong ibig sabihin ng magpakailanman? Forever. Pwede bang paulit-ulit yun? No. Kaya nung tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan, nung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, minsan lang ito, forever.
Ngayon, kailangan ba nating pag every time na nagkakasala po tayo, kailangan pa ba nating humingi lagi ng tawad kay Lord? Pastor, ano sinasabi sa 1 John 1:9? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Tanong ko sa inyo, every time na nagkakasala po tayo, kailangan pa bang paulit-ulit po tayong hihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Kailangan ba? Taas ang kamay. Yung kailangan pa, taas ang kamay. Taas ka yung kamay na hindi na kailangan. Parang napakano nyo, ha? Kailangan pa ba? Hindi na. So, ibig sabihin, paano kung nagkakasala tayo? Anong gagawin natin? Idededman natin, pinatawad na ako forever. Nagkakasala ka pa rin. Dapat na sasabihin mo, every time nakakagawa ka ng kasalanan, salamat Lord, na namatay ka na. At minsan lang, para mapatawad ako sa aking mga kasalanan. At yun ay sapat na. Hindi mo kailangan, Lord, patawarin mo uli ako sa kasalanan ko kasi kanina nagnakaw ako. Nangupit ako sa bulsa ng wallet ng tatay ko. O, patawarin mo ako, Lord, dahil nagsinungaling na naman ako. Ano sa tingin mo? Babatukan ka ni Lord? Nagigets niya? Under the old covenant, kailangan may dala kang handog para mapatawad ka sa kasalanan mo. Kaya nga insufficient yun eh. Hindi ka pwedeng gawing matuwid sa mata ng Diyos under the old covenant. Pero alam ninyo, maraming Kristiyano, maraming churches na gustong-gusto pa rin ang old covenant. Gustong-gusto pa rin ang Levitical priesthood na kailangang ibigay ang the best. Pag hindi mo binigay ang the best, anong mangyayari sa iyo? Walang best na darating sa iyo. What you sow, you will reap. And under the old covenant, kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ibig sabihin, pag wala kang itinanim, wala kang aanihin. Pero pagdating sa new covenant, si Kristo na, minsan lang niya ito ginawa. May natututunan po tayo. Okay. Ngayon, settle natin sa susunod yung part 2 na lang natin yan. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sino mediator of the new covenant? Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Under the old covenant, para tumanggap ka ng pagpapala, kailangan merong kang gawin. Pero pagdating sa bagong kasunduan, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinagpala ng Diyos. Ang liwanag ko, sabi niya dito, dahil dito matatanggap natin, sabi niya, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. May hahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Tanong ko sa inyo, tapos na ba ang Old Covenant? Okay? Ngayon, tapos na ba ang New Covenant? Hindi pa. Sino ang gumawa ng bagong kasunduan? Tandaan natin, New Covenant is covenant of the Father and the Son. And that covenant is offered unto us. What we need is to accept and believe.
Okay? Ngayon, si Kristo, pag sinabing siya yung mediator, anong nangyari doon sa mediator? Namatay na si Jesus Christ, tama? Sabi dito, nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Namatay si Jesus, tama po ba? Pero ngayon, He is alive forever. Nakuha po natin. Nagkakabisa lang daw ang isang testament, ang isang covenant kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya tayong mga magulang, hindi natin pwedeng ibigay yung mana ng mga anak natin habang tayo ay nabubuhay pa. Pero yung iba, ibinibigay na yung mana kahit buhay pa yung mga magulang. Eh, pastor, magulang nga ako, wala naman akong pamana. Eh, di ba pansinin niya? Wala. Ang liwanag dito eh. Kasi nagkakaroon lang ng power yung testament kapag namatay na yung gumawa nito. Eh, buhay pa naman yung mga magulang, kaya wala pang power, hindi pa pwedeng ibigay. Pero dito, pansinin niyo, namatay na si Kristo para sa kasalanan natin, kaya, sabi doon, kaya nagkaroon na ng power yung covenant. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng power, ibig sabihin, meron na itong epekto sa iyo. Kaya nung namatay si Kristo para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay, ang epekto nito, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan nung tayo po ay sumampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Are you listening? Nakukuha natin? May natututunan tayo? Okay. Mamili po tayo ngayon. Sino sa inyo ang gusto doon sa Old Covenant? Sino sa inyo ang gusto sa New Covenant? Okay. Dito sana pag-aaralan natin ang tithing under grace, tithing under the law, pero next time na lang. Part 2 na natin yan. Amen? Kasi, marami po akong naririnig. Ay, alam nyo, pastor, ang tithing is under the law. Tama mali? Tama. Pero alam ba ninyo na tithing is under grace? Before the law, tithing is under grace. Ngayon, hindi ko kayang i-discuss sa inyo yan dahil mahaba pa. Kaya, i-discuss na lang natin sa susunod. Series 1, Series 2, Series 3. Ang gusto ko lang malaman ninyo, sino, ang big idea sa ating pinag-aralan ngayon, sino ang high priest ng New Covenant at sino yung high priest ng Old Covenant. Are we under the New Covenant? Under ba tayo? Who is our high priest? Jesus Christ. Because Jesus Christ is that type of Melchizedek in the Old Testament. Siya yung pre-incarnation of Jesus in the Old Testament. So, ibig sabihin, Melchizedek is under the New Covenant. And Melchizedek is under grace, not under the law. Because John 1:17 says, the law is given to Moses, but grace and truth comes through Christ Jesus our Lord. Who is Jesus? He is our high priest. He is the Melchizedek in the order. Tama po ba? Siya mismo yung become high priest in the order of Melchizedek. And that is Jesus. So, ibig sabihin, si Melchizedek is not under the law. Melchizedek is under grace because Melchizedek, Jesus Christ,
is from the tribe of Judah, but Levitical high priest is from the tribe of Levi. So magkaiba talaga. Kaya aaralin natin kasi nagta-transition po tayo from Old Covenant to the New Covenant. Kaya sorry po sa mga unang nakarinig ng Old Covenant. Ikaw na kasi naman pastor. Itinuro mo sa amin noon ang shadow. Tama mo ba? Kaya noon, nasa Old Covenant tayo, tindi ng batas natin noon. Pag hindi ka nag-perform, hindi mo ginawa yung assignment mo, yung ministry mo, susumpain ka. Tama, mali? Tindi. Pero nagtataka ako sa inyo, noong under the Old Covenant tayo, grabe yung passion ninyo. Kahit masama ang loob nyo, sunod pa rin kayo ng sunod. Bakit? Natatakot kayong hindi pagpalain. Natatakot kayong masumpa. Ganun kaya ulitin natin. Pero ngayon, Christ redeemed us from the curse of the law. Because He is alive forever, He is our priest forevermore. Hindi na siya kailangan mapalitan pa